Good morning mga kasidling. Malamig-lamig na po ngayong panahon na to. Ramdam na yung bear. Ngayon pa lang, parang patapos na yung November. So anyway, sinusubukan nating mag-vlog on a daily basis. Yung problema lang talaga dahil nandito nga tayo sa bukid, wala nitong wifi. So ang ginagamit natin ay data. Kaya nagkakapatong-patong na dahil sa sobrang tagal na pag-upload. Inaabot ako ng 2 days uploading lang na isang video. So kailangan pang bumaba ng baryo para lang makapag-upload, pero matagal pa rin kasi nga data. So hindi ko alam kung paano natin sa solusyonan yun. Anyway, today ay may konting delivery tayo. So share ko lang sa inyo yung ating sitwasyon ng ating farm ngayong araw. Maghahatid sila ng konti kung ano yung available dyan. Calixto yan. Calixto. Wala. Ilan? 15. Ito yung ginagawa nila. May-ari pa naman ito. So, lipikang talong. Konti lang yung laman ng yung kaya natin. Ilang Magica? 15 Magica? Meron dyan tatlo nga na tayo. Masama na naman yung pakiramdam ni Andy. Lagi siyang tinatamaan sa lalamunan. Ingay yung aking chinalas. So, nagkaroon tayo ng problema. Meron kasi tayong pa-order ng talong. Wala na talaga tayo maibigay na pula mga kasidling. So, laki ng panghihinayang natin. Malaki talaga yung epekto ng pagkasira ng ating greenhouse. Kasi ngayon wala kami mapaglatagan. Ang gustong-gusto namin magpatanim ng marami. Kasi alam namin hanggang January pa to. Problem talaga wala nang malatagan. Anyway, share ko lang yung ating pong greenhouse for today. Yan, medyo lumalaki na rin yung mga punla natin. So, mga 1 week, pwede na rin to. And then, ito yung sili natin. Siguro isa-sort na lang natin to. And then, condition, then i-out na natin. Pwede na rin eh. So sort natin para magkakasama yung laki. Tapos yan yung quality niya, yung niya, status niya ngayon. Pag na-sort kasi yan, kailangan pa niya ng ilang araw para mag-stable or makondisyon siya. Tumayo uli yung niya, yung mga dahon niya, tumayo uli yung stem niya. Share ko lang merong, tingnan nyo, hindi pantay. Mayroon dito hindi pantay. Though itong variety na to hindi talaga pantay yung tubo niya. Ipapakita ko sa inyo yung variety na parang pantay yung tubo at saka hindi pantay. So ito ay isang variety na Patriot po ng Chatay. So yung seeds na to hindi talaga siya pantay yung tubo niya. I will show you. At ito pa. So ito yung kanyang tubo mga kasidling. Papansinin niyo hindi siya pantay. No, yung height niya, yung growth niya, hindi siya pantay. And then, sa area na yun, masyado maliliit. Maybe, dahil dito sa nagkaroon ng shaded part. Hello! Ganda natin si Lar. Ito, gusto talaga sana natin kunin to kaya lang kailangan pa ito ni Dagul yung area na to. So pinipirata ko sa kanya. Pinipirata ko yung area na to. Ayaw ibigay. Nagre-rent din po siya dyan. Yan, hanap tayo ng maganda yung germination mga kasidling. Medyo maliit, pero pwede na rin. So, ito yung sample na magandang germination. Ayan, pantay-pantay yan. Hanggang sa paglaki, pantay-pantay po yan. And makikita nyo, konting-konti lang yung palya niya kung meron man. So, merong malalaki dun sa taas. Subukan din natin. So, ito pa yan, So, ito, sulit yung though mahal yung seeds niya, pero sulit na sulit yan. Kasi less trabaho.
wala kang gagawin dyan. Halos wala ka nang itatrabaho sa ganyang variety. Wala yung kapatid ko, hindi mo dinaanan? Kain na muna ito. Naliligo pa eh. Doon sa gasaan. Bye, pabili ako ng gulay mamaya pag sundo mo ha. Ito yung pagpapatanim natin mga kasidling kahapon. Second day na ng pagpapatanim natin to. Nailatag na yung iba. Tapos medyo masakit na yung ulo ni Bay. Kasi wala na siyang paglalatagan. So importante yung unang-unang malatag yung mga kamatis. Ito. Kadami pa naman ito. I think nasa 400 tray. Tapos walang space. Yung mga sili natin at talong pwedeng nandito muna. Ng mga 4 days. No problem. Kahit mga 4 days. Pero importante yung kamatis. Ito sili. Dyan lang yan. And ito kamatis. So kailangan ng ilatag. Ang dami kasing naghahanap. Masakit na yung ulo ni Bay. Hindi niya na alam kung saan niya ilalagay yung punla. So ito ay talong din. Pangit na yung germination niya. Kasi medyo matagal na to eh. Ayan next year expired na siya. So, ang totoo, hindi na ganun kaganda yung hindi na ganun ka ganda yung tubo niya. Sultan, pwede to bukas. Magica ba yan? Marami pa tayong dapat ipatanim. Grabe na tong problema na to. Yan, masakit sa ulo to. Yung area na to, wala na talagang pakinabang eh. Sakit sa ulo. Siguro try natin magpa-repair ng greenhouse. Yan. Ang gawin, puntahan muna natin yung papaya area natin. Gusto ko na itong ipagawa. Ito. Kawayan lang talaga yung plano ko muna dito. Kasi, ko alam eh. Wala pang permanenteng plano dito. Bay, wag mong ilatag ang mga talong. Ang ilatag mo muna, kamatis muna. Yung talong makapagantay ng mga 3-4 na araw yan. Basta importante itakipan, ikamada ng maayos. So yung ilalatag mo ngayon, kamatis lang muna. Yung sili sa greenhouse 2 bay, ilipat mo doon sa greenhouse 7 o kaya 9. Ngayon? Sige, patinor mo rito sa mga chicks. Pero data, huwag magtanor ka daw muna. Ate Risa, nauna ilan? Nge. Tignan natin kay Noy. Nagbubuo siya ng pinipilit niyang makabuo ng 100 na kaliksto. Pang last na natin tong malaki. Maya kwento ko sa inyo yung nangyari. So, ayan. Sinasakay nyo na ha? Ha? O malaki yan? Sinakay na? Didiligan pa man yan? Didiligan na yan. Okay, good. So, ito. At, saan galing yan? Sa tree. Okay. So, ito medyo pilit na yung size niya. Ayan. Medyo maliit pa. Pero, baka pwede na. Yung ganito yung, di wag mo nang kukutin yan. Hindi yan to pwede. Mga ganun lang. Hindi natutulog. Hindi na natin namalayan mga kasidling na naubusan na tayo ng talong at may pa-order tayo. So, ang problema, dahil naka-order sa atin, inaasahan niya na. Meron pa naman. Kaya lang gusto ko sana medyo malalaki ibigay. Yung problema nga, naubos yung mga malalaki. Inaasahan ko, may tinabi kasi ako sa isang area. So, nagalaw din pala nila yon at naihatid sa customer. Agad-agad akong naghanap ng may bibigay sa kanya, pero sobrang disappointed ako dun sa nangyari. Umorder ako ng para lang ma-deliver, umorder ako ng madami. So mayroong medyo maliit at may malalaki. So yung malalaki in-expect ko na yun yung pan-deliver ko. Nung nagpadala sa akin ng picture, mukha naman siyang malaki. Kaya lang nung dineliver na, hapon ko pa siya actually nakita. So ito, puntahan natin para makita niyo po yung sinasabi ko.
So, ito yung mga kasama sa pinadinilever sa atin. So, sadyang maliit pa talaga. Medyo lumaki-laki na nga ng konti. Sadyang maliit talaga. Kaya lang, para lang kako sabay yung malalaki na supposedly pan-deliver na din sa customer. So, ganyan lang yung size niya. Ayan, medyo kinuha na talaga natin yan. Para kako mahatiran tayo na malaki. But then, super shocking na yung hinatid sa atin ay hindi pa rin pwedeng pantanim. Ingay yung tsinelas ko. So, ito yung hinatid sa atin. Hindi pa talaga siya pwede rin eh. Kaya sobrang na-stress ako. Stress. Kasi nga, maliliit din yung hinatid sa atin. Napilitan tayong kumuha ng marami sa pag-akala masasolve yung problema natin. Kaya lang magpapalaki pa rin tayo. Di pa rin kasi pwedeng itanim yung ganitong size. Tapos meron tayo dito mga natira. So ito yung mga tinatsaga natin. Ayan. Yung mga yan. Ito yung mga natira natin. So I think mas condition pa nga yung iba rito. Importante kasi malaki yung puno. Yan. Medyo matigas. So, pipiliin na lang natin. Na-stress ako. Yan. Ito. Ito mga to, may mapipili pa rito. Ayan. Papakuha natin to. Ang dungis ko na. Nagre-repa tayo ngayon ng papaya natin. Ayan. Meron naman tayong available doon. Medyo maliit pa. For conditioning na. Hardening stage na ng papaya. And right now, nagre-repat tayo. So, ito lang yung observation ko dun sa Red Lady, sa mga papaya seedlings, mga ka-seedlings, no. Dahil ayaw nga nila ng matubig. So, napansin ko, madali silang magkasakit kapag hindi mo namomonitor yung kanilang, yung patubig mo sa kanila. So, dahil hindi tayo nagdidilig dito, ayun na nga. Hindi natin nakokontrol yung pagdidilig nila. So minsan ang nangyayari na overwatering na. So nagkakaroon ng water lag. Yung water lag kung saan lagi siyang basa tapos hindi na tumitik-tik yung tubig niya. And so basa pa and then nagdidilig uli. So ang nangyayari sa kanya, natutunaw siya. And para isang bagay na naisip ko para maiwasan natin yun ay ito kasi dati yung ayan, ito punong-puno yung lupa na ginagamit natin, no? So ganyan, sinasabi ko sa kanila dati, bawasan, pero dahil iba-iba ngayon gumagawa, so hindi siya namomonitor yung paglalagay nila ng lupa. At kung iba pa yung magre-repat dito, ang mangyayari, magre-repat lang sila kung ano yung laman ng seedling bag, yun lang gagamitin nila. No? Kung ano tong nilagay dito, yun na yun. Hindi nila i-adjust. So, yung ginagawa natin ngayon ay ina-adjust natin yung lupa. So, dahil mas maliit yung punla, kagaya nito, ito yung seedlings natin. So, yung gagawin natin ay imbes na ganito yung lupang gamitin natin, hinahati natin ngayon. So, para kapag ang mangyari sa kanya is hindi masyado laging basa. Meron, kumbaga konti lang yung lupa niya, so konti lang yung mag-absorb ng tubig, mas madali siyang matuyo. So yun yung isang gagawin natin. And then kapag malaki na talaga siya, at mukhang hindi na sapat yung lupa niya, ang gagawin natin is i-refill lang natin ng pakonti-konti or enough lang, no? So yun yung gagawin nating technique ngayon, no? So yun yung bagong technique natin ngayon sa papaya. Ayan, kalahati na lang siya or more than 1/2. Pero hindi siya kagaya nung kasi dami nung una. Kasi ito talaga, apaw talaga. Ayan na. Yung mga nauna doon, hindi naman ako yung nagrebag. So, ganyan. Apa na siya. Punong-puno siya. Yun nga, tendency. Yun din yung rule, no? Kapag halimbawa, sa mga repotting, unti-unti lang, no? Kasi nga kapag ang isang maliit na ganito at inilagay mo sa isang malaking lagayan, sa pag diniligan mo siya, yung buong area niya is tuyo. Nahihirapan yung buong area. So, yun lang yung ating share ngayong araw na to sa papaya. Ayun na, medyo marami-rami tayong tatapusin.
Pero most probably bukas ko ito magagawa dahil ina-adjust ko nga yung lupa ng atin pong papaya. Ito mga kasidlings, hindi siya na-adjust. Pakita ko sa inyo ha. Ayan lagi siyang puno. So basang-basa. Ayan Ayan, waterlog. Nag-waterlog siya. Tingnan nyo. Hindi po ako nagdilig ngayong araw. Kahapon pa yung pagdidilig na yan. And makikita nyo basang-basa. So mas madaling magkasakit. Yung isa ko pang gagawin dyan ay ito hindi ko na kasi mabawasan. Well, try natin bawasan to. Maybe lilipat ko na lang. Tapos ang gagawin natin is bubutasan natin yung pinakailalim. Dadagdagan natin. Siguro sa gilid na lang. Mga gilid-gilid yung corner niya. Yung 4 na corner babawasan. Bubutasan natin. Para mas mabilis yung malaglag yung lupa. Ay, sa yung tubig. So yan siya. Yan po. Mga kasidling, nag-repat na rin tayo para mabawasan yung atin pong trabaho para bukas. So, ayan. Ganyan lang yung ginawa natin. Medyo, pagka nabutasan nyo na yan, lagay nyo lang. Huwag nyo na pong tabunan. Kasi pagka dinidiligan siya, natatabunan naman. So, mas maganda medyo mababaw lang din. At, by konti pang natira, isa or mga more than mga 1.5 tray pa. Bukas na natin tatapusin. And so far, ito yung atin pong nagawa for today. Yan. So, maghahatid na muna tayo ng mga bata. So, ito na po yung ihahatid natin bukas. And, yeah, medyo maliit. Tignan na lang natin kung i-accept ng customer. May mga medyo maliliit pa. So, ito na yung galing sa atin. Dahil nga dun sa hindi natin inasahan na yung hinatid sa ating punla na galing sa ibang punlaan ay medyo maliit. At sa tingin ko hindi pa rin po pwede. So, tignan na lang po natin kung hindi ito nire-reject ng customer bukas. Kung a-accept nila. Kasi ito na lang talaga. Yung ating punla. And, malapit lang naman. So, mga bandang siguro 6-7 ang alis nila. Kina-black shadow po yung hatid nito. Ayan, matigas naman yung niya, yung puno niya. Ayan, pwede naman na to. Itong size na to, pwede to. Pero may ilang tray na medyo maliit. Tignan na lang natin. Anyway, may free naman to. Marami naman yung free kasi sa usapan namin. And halos siguro yung mga maliliit niyan is yun na yung mga free niya. So, let's go. Hatid tayo ng mga bata. So, yun na lang po muna yung vlog natin ngayong araw na to mga kasidling. At, pasensya na medyo maikli kasi wala naman to yung masyadong mga development talaga rito. More on papunla lang tayo. Let's see kung paano natin solve yung problema natin walang space at ang daming naka-pending na punla dun sa taas. Tingnan ko. Tingnan natin po hanggang bukas. Hanggang sa susunod po mga kasidling. Alam. Yan, waiting na sila sa akin. Annyeong.